Isang mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig na ito. Sumanyong lahat ng pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang the series ng These Are the Days, My Friend. Ito yung overview. Ang 2,601 years, ito yung binubuo ng 165 years. Ito yung from the day God created man hanggang pagbaha sa daigdig. Genesis chapter 1 verses 26 to 27 hanggang sa Genesis chapter 7 verse 6 bumuha sa daigdig. Ito yung 165 years, panang 600 years si Father Noah magmula noong year na lalangin ng Diyos ang tao. 165 years, 5-6. Ang 350, ito yung the rest of days of Father Noah pagkatapos ng baha hanggang sa kamatayan ni Father Noah sa edad na 950. Ito yung 350. 600 siya nang buma, 350. Ang 142, ito yung 350 si Father Noah nang mamatay. Ang edad ni Shem ay 458 ayon sa mga bilang. At namatay si Shem sa edad na 600. Kaya 142 ang mabibilang. Ang 40 years, ito yung from 600 ni Father Shem ay si 600 si Father Shem dito ay si Eber ay 424. Namatay si Eber sa edad na 464. Kung kaya 40 ang mabilang sa Genesis chapter 11 verse 16 to 17, 464 si Eber nang mamatay. Ang 41, ito yung kamatayan ni Eber sa edad na 464, ang time na si Isaac ay 139 years. 139 to 180, ito yung 41 years. Namatay si Isaac sa edad na 180 sa Kanaan. Sa Genesis chapter 35 verse 28 to 29. Ang 27, ito yung 27 from ang 180 ni Isaac sa Genesis chapter 35 verse 28 to 29 ay 120 naman doon si Jacob dahil sa 20 years ang pagitan. Genesis chapter 25 verse 26, 60 years si Isaac nung isilang si Jacob at si Esau. So itong from 120 to 147, kamatayan ni Jacob sa edad na 147. Ito yung 27. Namatay siya sa Egypto, sa Genesis chapter 47 verse 28. 47 ang kanyang edad. At ang 17, sa 47 ni Jacob, ito yung time na 17 si Joseph ayon sa chart of generation table. From 17, from 41-47 si Jacob, si Joseph ay 93 at namatay si Joseph sa edad na 110, kaya ito yung 17, 93 to 110. Genesis chapter 50 verse 26. At sa kamatayan ni Joseph sa edad na 110, si Levi ay 115, 5 years ang gap nila. So 115 to 137, namatay si Levi sa edad na 137. Exodus chapter 6 verse 16. So ito yung 22 years. Pagdating dito, ito naman yung from kamatayan ni Levi hanggang sa si Kohat ay 133 nang mamatay. Ito lang ang given. Si Amram 137 at si Moises ay 80 years nang umalis sila sa Egypto. Kaya nakuha na ito. Nung time na 137 si Levi, ay 14 years si Kohat. Kung kaya ang 133 ni Kohat ay bawasan ng 14 ay 119. At nang mamatay si Kohat sa edad na 133, ang edad ni Amram ay 13 ayon sa mga kwintada. Kung kaya from 1, ang kanyang 137, 124 na lang mabibilang. At ang kay Moises, ang nakalagay naman doon ay 80 years old si Moises at 70 naman ang kanyang edad nung mamatay si Amram, kung kaya 63 ang mabibilang. Ito yung nagtototal ng 2,601 years. Ito yung the whole picture ng may chart of generation table kung paano nakukuha ang mga digits na yan. Ito yung mga digits na yan. Ito yung mga highlighted one. Ito yan, mga yan, kung paano nakukuha. Ito ay overview lang sa kabuuan ng bilang ng mga taon. Kung kaya mabilisan na ito yung 2,601. At ang kasunod dito ay ang
from 2,601 to 3,081 years. Ito yung 480 years. Ito yung tatagpuan sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41. Nung umalis ang bayang Israel sa bansang Ehipto, 2006-01, ito 2,601, ito yung Exodus chapter 12 verse 40 to 41. Dito, ito yung karugtong niya. 408 years ang napaloob dito, time ni Moses, the rest of days of Moses, ni Joshua, at sa yung mga hukom. At sakop na ang tatlong hari ng Israel, si Saul, si David, at saka si pang 4th year and 2nd month ni Solomon. Itong kukumpleto sa 480 years. Makikita ito sa 1 King chapter 6 verse 1. Mababasa ito doon. 480 years mula nang umalis sila sa Ehipto. Kung kaya, i-plus na natin ito sa 2,601, 480 is 3,081 years. Wala pang BC nito. Ang bilang ng mga taon mula sa umpisa. Ang kasunod dito ay ang from 3,081 years. Ito yung rest of days of Solomon, kasi si Solomon 40 years nang namahala. Ang 4 years, ang 2nd month ay nabibilang na sa 480 years dito sa unahan. Kung kaya ang bibilangin sa kanya ay 36 years. Ito lahat, ito nandito na yung mga passages sa mga banal na kasulatan. Sa 1 King, ito lahat ng passages nandito na sa 1 King chapter 6 verse 1, sa 1 King chapter 11:42, 1 King chapter 15:2, ito lahat ng passages nandito na ang para makita kung tama itong mga naka-input na ito. Ito'y time sequences na hindi na to ang edad nila. Time sequence sa kanilang pamamahala. Ito'y base sa kaharian ng Huda, dahil sa Israel ay malabo ang kanilang mga taon doon. At tinutugma din dito sa Huda. Ito'y kaya sa Huda kompleto, dahil ito ay mga lahi na ni Solomon na anak ni David. Kung kaya mayroon lang isa dito si Atalia na anak ni Akab sa kabilang kaharian. Naging asawa ni Joram na ama ni Ocosias. Kung kaya napasama siya dito 6 years na yan, magbilang din naman yan. Kaya ito yung napapaloob dito sa 419 years. 419 years mula ng 3,081 years plus 419, ito yung 3,500 years. Ito naman ay ang bilang ito ay sa first year ni King Sedekias ng Huda. Sa Jeremiah chapter 27 verses 1 to 22, unang taon paghari ni Sedekias. O kaya ito ang mga bilang muna. Overview lang naman ito. At ang kasunod dito ay ang from 3,500 years ng time ni Sedekias ng Huda, ng first year ni Sedekias, 3,500 years. Jeremiah chapter 27 verse 1 to 22. At si Sedekias ay namahala pa ng 11 years. O kaya ang 11 years, 10 years na lang natitira. Mayroon pa siyang 10 years dito. Dito na ako muna kasi ang mga banal na kasulatan doon hanggang 36 years lang mabibilang. Hanggang sa katapusan doon sa Aklat ng Mga Hari. Sa 37th year ng kanilang pagkatapon na kasulat doon. Kung kaya dito ako sa isang kasulatan sa The Book of Mormon. Ito ay detailed ang kanilang mga taon. Ang katumbas sa Jeremiah chapter 27 verses 1 to 22, ito ay ang first Nephi chapter 1 verse 4. Sa unang taon ng paghari ni Sedekias ay lumisan sa Jerusalem si Lehi, kanyang mga anak, at ang kanyang asawa si Saria, anak niya si Laman, Lemuel, Nephi at si Sam. Ito ang kanilang pag-alis ang 3,500 years or 6 BC. Pagdating dito, ang kanilang bilang ay from year 1. Year 1. At pagdating dito sa 8 years na sila sa ilang, nang lumisan na sila sa Jerusalem, ay ito ng propesiya naman dito si Lehi na 600 years ang lilipas ay isisilang ang may babangon at magbabangon ng Panginoon na isang propeta at magiging tagapagligtas ng sanlibutan. At sinundan pa ito sa 1 Nephi chapter 19 verse 8 na ang Diyos mismo ay bababa, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob ay baba sa sanlibutan upang
manahan, iligtas ang kanyang bayan, ang kanyang mga tao. Kaya lahat dito ay meron na silang mga bilang from year 1 to 509 years ay nagkaroon na silang mga hari dito dahil sa matagal na panahon, 500 years na. Tumigil na ito sa 509 years, nagtapos ang paghari ng mga hari sa ni Haring Mosias. 509 years. At saka sa 509 years, wala ng mga hari. Ang mga hukom na naman ang namamahala sa pamumuno ni Alma, na anak ni Alma na nagtatag ng simbahan mula year 1 to 91 years. Kung kaya, ang mga propesiya before 600 years, sa 594, dito na mga propesiya na ang Diyos ay isilang limang taon ang lilipas. Ito 594 or 595 years. 5 taon ang lilipas, may isang propeta na nagsasalita ay silang ang manunubos. At lahat ng mga palatandaan dito na makikita sa Book of Hilaman hanggang sa 3rd Nephi chapter, buong 3rd Nephi. Ito na ang kabuuan ng Ebanghelyo ni Jesus Christ. Kung kaya ito ang ginamit ko dahil sa Bible, dito lang ito magtapos sa 564 BC, ang malinaw. Ngunit doon sa kasunod ay meron pa ng mga kasulatan, ngunit napakalalayo na ang mga agwat at mahirap ng pagtugmain. Kaya ginagawan pa ng paraan. Ito kaya idiretso ko na ang bilang from 1 to 600 years isinilang ang manunubos. Ito katumbas dito sa Mateo chapter 2 verse 2 na nandito rin ang propesiya na may isang bituin na makikita na kailan may hindi pa nakikita sa pagsilang ng manunubos. At nandito lahat nakasulat. Kaya ito yung 600 years mula ng first year ni King Sidikias. Ito yung 1 AD na isinilang na ang manunubos. Ito yung 1 AD. Kaya ito yung ang overview ng mga bilang. Dun sa first na chart of generation table, ito yung 2601. Ang sikan ay ang 480 years. Ito yung time ng mga hukom kasama ng rest of days of Moses. Ang 419 ang time ng mga hari, mga anak ni Solomon, hanggang sa first year ni King Sidikias, 3,500 years. At ang 600 years, ito yung last na pinakita ko mula ng pag-alis ni Lehi sa Jerusalem hanggang papuntang lupang pangako, ang 600 years. Kung kaya nabuo ang 4,100 years. Ito yung 4,100 years at ay dagdag ito sa kasalukuyang panahon ng 2021. Ito yung 6,121 years. Ito ang overview ng gawain ito, ng kabuuan ito. Kung kaya ipapakita ko kung paano gumawa ng may chart of generation table. Ang unang step ng paggawa ng may chart of generation table sa whole picture ng 2601 years, gagawa lang ng 15 spaces, gagawa ng scale chart, 15 spaces ang horizontal at 10 to 13 spaces ang vertical. Ito yung first step. Ang second step ay gagawa lang ng mga lines. Gaya itong mga lines na ito yun. Gagawa ng mga lines ay tinatawag kong generation line tracer at ang kabuuan nito ay tinatawag kong my chart of generation table. Step 3. Ang step 3 ay kailangan itong step 1, step 2, tapos na ang step 3. Ito yung fill in the age of someone when other one was born. Fill in the age of someone when other one was born according sa mga given sa mga banal na kasulatan. Sa Genesis chapter 5 verse 3 to 32. Ito magbabasa ng 130 si Father Adam, isinilang si Father Seth. 105 si Father Seth, isinilang si Father Enos. 90 si Father Enos, isinilang si Father Kenan. Ito lang, i-feel lang lahat. Given naman lahat ito. Ibig sabihin ito given. Lahat ng kanilang mga araw na given hanggang kanilang kamatayan. Kahit hindi na gaanong ang kamatayan dito. Ang kanilang mga araw given. Kanilang mga kamatayan given hanggang sa kamatayan ni Jacob sa edad na 147. Siya namatay sa Ehipto noong 10 years after na namatay si Isaac. Pumunta sila sa Ehipto at after 17 years namatay si Jacob.
sa edad na 147, Genesis chapter 47 verse 28. Dito sa itong area na ito yung taon ng 2256 years. Ito lang ang clear na taon na mabibilang sa mula ng paglikha ng tao hanggang sa kamatayan ni Jacob. Ito ay ang direct generation sequence. Kung malaman natin ang generation sequence, ito ay direct mula kay Father Adam, Father Seth, Enos, hanggang sa Father, Son, hanggang ito, wala na pong malalagpasan dito dahil sa ito ay direct generation sequence. At itong ginawa kong may chart of generation table mula sa umpisa, ito naman yung direct time sequence. At wala na rin malalampasan dito dahil kahit wala na sila, kahit ilang taon pa yun dyan, ayan ay mabibilang sa magitan ng mga tracer na ito, line tracer na ito. At ito yung magdidetermina sa mga edad hanggang sa kamatayan ni Jacob sa edad na 147. Lahat ng kanilang mga araw, lahat ng taon gusto mong malaman ay, kung gusto mong malaman mo ito, ang mga taon, lahat, simula ng umpisang paglikha hanggang dito sa 147 ni Jacob na kanyang kamatayan, dahil dito lang nagtapos ang direct generation sequence mula kay Father Adam hanggang kay Jacob. At dito sa kasunod, mga given sa mga banal na kasulatan, pero ito lang ay kailangan ng ang interpretasyon sa magbabasa dahil sa kapal ng mga banal na kasulatan at meron ding hindi magkatugma kumbaga sa interpretasyon dito, at kailangan masuportan ito ng mga banal na kasulatan, ng mga passages upang meron magsusupport sa mga nailalapag dito ng mga input. Kung kaya nabuo ang mga input na ito, dahil pagdating dito wala na, kailangan mo nang magbasa, hindi mo na, wala nang given directly na nakasulat na ito yun, sila isinilang ay ito yung namatay. Hindi na, dito na sa 12 anak ni Jacob, given lahat ang kanilang mga kapanganakan. At si Jacob ay 47 years na magkaanak, dahil sa 40 years si Jacob nung naglingkod kay Laban ay naglingkod siya ng 7 taon para kay Raquel, ngunit dinaya siya ni Laban, ibinigay si Leah. Pang 7 years, 47 si Jacob, nag-anak siya kay Ruben, sinundan ni Simeon, Levi, Judah. At from 47 to 54, so 7 years, naglingkod pa siya ng 7 taon pa para kay Raquel. Sa 7 years ni Jacob, mula 47 to 54, ang naging anak niya ay 12. Kaya meron ditong kapariho ang taon. Ang ginawa ko kapariho ang taon para pagdating dito kay Joseph at kay Dina. Si Dina ay hindi kasali ang babae dun sa bilangan ng sa mga Hudyo. Ngunit dahil bilang ang ginawa ko dito, sinama ko si Dina dahil si Dina ay pang-11 at si Joseph ang kasunod niya pang-12. Kung kaya nung isilang si Joseph, 12, 54 na si Jacob. Depende na sa interpretasyon dito dahil hindi rin ito given na sunod-sunod ang mga input na ito. Kung kaya kailangan mong basahin isa-isa ang mga banal na kasulatan. Kaya nabuo ito dahil sa magitan ng mga pagbabasa. At nung kamatayan ni Eber sa edad na 464, ito tumutugma sa 139, ayon din sa sinabi ko kanina. 139 si Isaac, 79 si Jacob, 32 naman si Ruben, 31 si Simeon, si Levi ay 30, 29 si Judah, si Dan ay 30, si Dan ay 30, at ang mga kasunod niya, ito yung mga kasunod niya hanggang kay Jacob, hanggang kay Joseph. 25 si Joseph dito, 30 si Levi, dahil ito lang, lahat ito given ng kanilang kapanganakan. Ngunit ang nagbigay lang ng report ng kamatayan ay si Joseph sa edad na 110. Genesis chapter 50 verse 26. At si Levi sa edad na 137, Exodus chapter 6 verse 16. At from Father Adam to Jacob is 22 generations. Ang kasunod na generation na nagbigay ng complete report ay si Joseph. Pagdating kay Joseph ay putol na rin kay Joseph. Wala nang sumunod sa kanya. Kumbaga ang mga given ay dito na kay Levi. Kay si Levi, ang kasunod ni Levi ay si Kohat.
Ito ang si Kohat, namatay sa edad na 133, Exodus chapter 6 verse 18. At si Amram na anak ni Kohat, si Kohat ay anak ni Levi. Si Amram anak ni Kohat ay sa edad na 137, Exodus chapter 6 verse 20. At si Moises ay anak ni Amram sa Exodus chapter 7 verse 7. Ito yung 80 years old si Moises at 83 si Aaron nang suguin ng Diyos upang kausapin ang paraon na ilabas ng kanyang bayan sa Ehipto. Kung kaya nabuo ito ang my chart of generation table. Ito yung first chart of generation table ng total ng 2,601 years. Okay, ito yun sa sinabi ko kanina, ito yung overview. At ang paggawa ng my chart of generation table, ito na yung kung paano ito yung fill in the age of someone. Ito yung sinasabi ko kanina. Ang paggawa nun ay ang step 3 ay ang fill in the age of someone when other one was born. Kung paano ito nagawa, ito naman yun. Gagawa lang nila, may mga formula sa gagamitin, ang formula plus at ang formula minus. Formula plus, ito yung the age of someone plus the age of someone when other one was born. Ito dalawa lagi, the age of someone plus the age of someone. Pwedeng ito, pwedeng alin ang unahin dito, basta itong line tracer na ito ang hanapin. 130 plus 105 is 235. Ang mga taon dito ay ito yung mga taon ni Father Adam, mga edad ni Father Adam, 130, 235, 325, 395 hanggang 930. Ito yung bilang ng mga taon dahil ito yung umpisa ng mga araw. Simula ng mga araw, nag-umpisa ang bilang ng mga taon sa mga araw ni Father Adam. From year 1 to 130, isinilang si Father Seth hanggang sa kanyang kamatayan na 930. At dito na nagkatalo sa pagkamatay ni Father Adam. Hindi pwedeng bilangin ang kanilang kamatayan dito dahil sa, kung titingnan natin dito, halos magkapanunod lang sila nung 130 si Father Adam, isinilang si Father Seth. So, 130 lang ang gap nila. Kung kaya namatay si Father Adam sa edad na 930, 800 naman si Father Seth. Kaya hindi pwedeng bilangin ang 912 na nakasulat dito. Kung kaya ang gap in between 800 to 912 is 112. Kung kaya ito lang ang 112, idagdag sa 930, kaya mayroong 1042. Kamatayan ni Father Adam hanggang kamatayan ni Father Seth. At dito naman kamatayan ni Father Seth, 807 naman dito si Father Enos hanggang sa kanyang kamatayan sa 905. Kung kaya ito yung 998 na mabibilang. Ito meron pa to dito, mga nakalagay dito sa meron pang time sequence dito kaya dahil merong mga events na nangyayari sa baba. Kagaya nitong 182 na si Father Lamik nang isinilang si Father Noah. Kung kaya meron dito, wala pa sa hindi pa patay si Father Enos. Kung kaya meron itong mga to. Lahat yan, kailangang magkatugma. Itong lahat ng ito, lahat sa umpisa, lahat ng ito, kailangang magkapariho yan. Kung merong hindi magkapariho dito, sablay ang mga kwentada, sablay ang addition and subtraction dito. Kailangan pareho. Ang gap in between sa linyang ito, pareho yan lahat. Kung kaya, kahit ang given lang dito ay kapanganakan dito sa bandang gitna, lahat yan makukuha na kahit dito sila, namatay na sila dito, wala na sila dito. Pagdating blanco na sila dito, lahat yan may bilang yan pagdating sa dito sa generation sequence dahil ito yung slot nila. At pagdating dito kahit blanco yan, yung slot na yan ay may bilang yan. Gaya ni Father Enoch, ito yung 84. Wala na si Father Enoch dito pa lang siya, napakalayo na 84 years. Kung kaya merong 84 years na mabibilang. Diretso na naman dito kay Father Methuselah. Kaya si Father Methuselah from 819 to 969, ay ito yung time na bumaha sa daigdig. 600 years si Father Noah, 150 ang mabibilang, kukumpleto sa 1,656 years. Kung kaya para tumuloy ang bilang, ito naman yun ang mga kasulatan. Sa Genesis chapter 5 verse 32, ito lang ang nakasulat. Nung si Father Noah ay 500 years, isinilang si Sem, Ham at Japheth. Ito lang ang given, 500 years. So, stop na dito. Nakita ko sa ibang makasulatan, ito lang ang link na nagbibigay daan upang mabuo ang quiz na ito. Ang Moises chapter 8 verse 12. Ang nakasulat dito ay ang sabi dito ay ang nung 450 si Father Noah ay sinilang si 450 si Father Noah.
450 si Father Noah ay sinilang si Japheth. At after 42 years, isinilang naman si Shem ng ina ni Japheth. So wala pang ibang magigan dyan. Ito lang dalawa. Nung 500 years si Father Noah ay sinilang si Ham. Plus sign, ito yung pagsilang sa kanila. Ito yung equation. Ginawan ko to ng equation. Ina-apply ko dito. 450 plus 42. Ito yung blanco is 492. Ito yung edad ni Father Noah nung isinilang si Shem. At nung 500 years si Father Noah, isinilang si Ham. Kaya 500 minus 450 is 42. Ay, 50. 500 minus 450 is 50. Kaya dito blanco mayroon na 50. 50 minus 42 is 8. O kaya itong mga blanco natin, nabuo na ang equation. Kumbaga magkaroon tayo ng bilang dito. O kaya ito, meron na ang pagkwenta, o kaya ito na yung 600 years si Father Noah. So 150 dito pa lang tayo sa 500 years si Father Noah. So 500 years, isinilang si Ham. At namatay si Father Lamech sa edad na 777. So 777, para malaman ko kung anong taon merong input dito. So 757, the age of someone minus the age of someone when other one was born. Factor ito. The age of someone when other one was born. Ito yung fill in the age of someone when other one was born. Kailangan the age of someone merong when other one was born. Factor. Kung kaya sa 777 si Father Lamech nang mamatay, minus 182 nung isilang sa kanya si Father Noah is 595. Kung kaya mula 500 ng Genesis chapter 5 verse 32, ito 95 nang nakalipas, after 5 years ay bumaha sa daigdig. Kung kaya mabibilang na lahat na yan kasi meron ng isang naka-input dito, mabibilang na lahat sa pamagitan ng formula plus at ang formula minus. At 600 years si Father Noah bumaha sa daigdig. Ito naman si Father 969 si Father Methuselah. Dahil ang pagkuha dito 600 plus the age of someone when other one was born, ito 182. 600 plus 182, ito dapat, ngunit patay na si Father Lamech. The 782 at patay na si Father Lamech dito. Pero kahit patay na, ito pa rin yung taon plus ito pa rin yung taon plus the age of someone when other one was born. 187 si Father Methuselah nang isinilang si Father Lamech. Kaya ito yun ang 969, katumbas ng 600. Nakukuha ang sa pamamagitan ng formula plus. At pag-check dito kung tama ang mga input na ito, mag-umpisa sa taas ang the age of someone minus the age of someone when other one was born at a factor. Ito lang, sundan lang yung line tracer na yan. Kaya ito, kasunod, 782 kanina, 782 si Father Lamech. Kaya 782 minus 182, 600 si Father Noah. 600 minus 450 nung isinilang si Japheth, 150. 150 minus 42 nung isinilang si Shem is 108. 108 minus 8 nung isinilang si Ham, 100. Ito yung mga edad ng bumuha sa daigdig. 100 si Ham, 108 si Shem, 150 si Japheth, 600 si Father Noah, 969 si Father Methuselah. At ito na nagtapos ang buhay ni Father Methuselah sa 969. Siya ang pinakamay mahabang buhay na nakatala. Ito sa taong 1,656 years. Ito lang paggamit ng my chart of generation table. Lahat ng ito ay magagamitan nato ng my chart of generation table. Itong lahat ng generasyon. Ito yung first phase of generation, second phase of generation mula kay Father Shem hanggang kay Abraham. Si Abraham namatay sa edad na 175. O kaya si Eber, napakahaba ang edad ni Eber. Ang layo pa ni Abraham na namatay bago mamatay si Eber. O kaya inabot pa si Eber sa 139 year ni Isaac. O kaya dito ko na
tatapusin ang bahaging ito dahil sa overview lang naman ito kung saka ang mga gamit ko ay limited. Kung kaya ito lang ang overview sa ginagawa ko. Ito nga kung kaya napakita ko lang kasi napakaliit ang mga input. Ito ang nakalagay dito sa taas. Itong mga edad ni Father nung paglikha, ito from year 1 to 130, ito naman yung 130 nung isinilang si Father Seth. Ito yung mga edad ni Father Adam, 235, 325, 395, 460, 602 hanggang 930 na kanyang kamatayan. At ito yung mga time sequences, 112 hanggang 1042, 1052, 1056, hanggang dito sa nakarating sa 1656, bumuha sa daigdig, 600 years si Father Noah. At plus the rest of days of Father Noah, ito 2006, binanggit ko sa kanina. Okay, ito lahat ng mga sequences of time, sequences of time, ang mga taon. At kahit wala dito, yung mga gitna dito, lahat ay mabibilang yan sa pagitan ng generation line tracer na ito. May chart of generation table na ito. Kung tinuro ko na kung paano gagawin, ganun lang kasimple. Gagawa lang ng scale chart, pagkatapos gawa ng mga lines, at i-apply lang ang mga given sa lahat ng mga nakasulatan, ang kanilang kamatayan at ang edad, ang the age of someone, i-apply lang ito. The age of someone when other one was born. Ito lang kailangan may when other one was born sa magitan ng line tracer na ito. Dito ko rin hindi ko rin alam kung paano nagawa ito eh. Kung baga dumating na lang ang panahon na nakailang try din ako. Unang upload ko sa YouTube, laglag dahil may sumablay ko sa isang ganito lang formula, sumablay ko sa paggamit ng mga kaya binura ko na lahat yun. Ang dami ng watch hours doon. No? Kaya nakailang try din ako hanggang sa makarating ako dito sa ma-finalize ko ito. Okay, ito lang masasabi ko na mula paglikha hanggang kamatayan ni Jacob, 2,256 years. Guaranteed itong 2,256 years mula ng paglikha. Ngunit dito ay nagdidepende na sa interpretasyon sa magbabasa ng mga banal na kasulatan. At dito sa kasunod ay mga given kayo, kaya kailangan makuha ito na lang ang makukuha. Dahil ang kasunod ay mga given na, lahat na mga given, kailangan na nilang basahin ang mga banal na kasulatan. O kaya sa topic na ngayon ay ang overview lang sa pagkalahatan na ito. Napakalayo pa akong may quiz dito, nasa ano pala ako, naka Ijayar pala ako, kasunod kay Tola. At ang kasunod ay kay Jeff T. sa aklat ng mga hukom. Napakalayo pa. Kaya in-overview ko na para pantanggal ng init doon sa kalagitnaan, wala pa sa gitna. Ito na ang overview. Ang kabuuan sa bilang nito 6,121 years. May mga lapses, ang lapses dito ay 4 years or ilang mga taon lang kumpara mo sa merong magsasabi na billions of years or hundreds of thousands of years, millions of years. Ito ay imposible, napaka-imposibleng mangyari na ganun. Makikita naman natin ang mga banal na kasulatan, ang Biblia at ibang mga kasulatan na nagbibigay ng mga record sa mula umpisa. Kung kaya ito ay pagtutugmain hanggang sa kasalukuyan. At hindi ito ginawa ang bilang na bilang lang ng bilang. Kumbaga ito ay ginawa ito kung paano tumutugma sa taong kasalukuyan na ating ginagamit. Ang 2021. Saan ito nagmula? Sa 1 AD. Saan nagmula ang 1 AD? Kung ay dito na ang pinagmula ng lahat hanggang sa paglikha ng tao. Maaring napakarami ng billions at billions of tao na ang lumipas, ngunit ang mga taon ay napakaaga pa ang mga taon. Meron palang 6,121 years. At ang sabi, ang 1,000 years ng Diyos ay ang 1,000 years ng tao ay isang araw lang sa Diyos. Ang 6,121 years ay wala pang isang linggo sa Diyos. Ilang bilyon na ang tao ang lumipas. Napakaaga pa para sa Diyos. Kung kaya walang hanggang ang Diyos sa kanyang kapurihan magpakailanman. At ibabagi ko rin sana sa inyo ang mga banal na kasulatan
basahin din ang mga banal na kasulatan ito lang ang napakarami pero ito lang ang ibibigay ko, ang Malakay chapter 3 verse 8 to 12. Ito'y tumutukoy sa ikapo. Ang ikapo ay ang ikasampung bahagi ng kinikita o anumang meron kayo, ang tao. Ito lang ang hinihingi ng Diyos, na nagbigay ang Diyos ng isang pangako dito na subukin niyong gawin ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit upang ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ito ang pangako dito sa Malakay chapter 3 verse 8 to 12. At sa Juan chapter 14 verses 1 to 13, ito ang ama at anak ay isa. Mahaba pa ito pero nandito na paloob dito. Ang sa chapter 6, verse 6, ito sabi dito na ako ang daan at katotohanan at ang buhay, ang sabi ni Jesus Christ, na walang makarating sa Ama kundi sa pamagitan ko. Kung kaya sa ibang mga paniniwala na hindi naniwala kay Jesus Christ bilang tao at bilang propeta at hindi naman piniwalaan ang kanyang salita, ito'y magising na kayo dahil ito yung sinasabi niya, walang makakarating sa Ama kundi sa pamagitan ko. Ako at ang Ama ay isa, sabi ni Jesus. Sa Juan chapter 16 verse 13 to 15, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo ay isa. Mababasa natin dito. Sa Gawa chapter 9 verse 5, ang Espiritu Santo ay nagpakilala siya si Jesus. Nung si San Pablo Apostol ay kasalukuyan niyang inuusig ang bayan ng Diyos na itinatag ni Jesus nung siya na nagministeryo pa sa lupa, ito'y naghimala kay San Pablo Apostol na siya nabulag at tinanong niya kung sino ang Panginoon. Sumagot ang Espiritu Santo, siya si Jesus. Kung kaya sa Juan chapter 16 verse 13 to 15, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo ay si Jesus Christ. Isa lang sila. Isaiah chapter 9 verse 6. Ito ang nakasuwad doon, siya ang kahangahangang tagapayo. Ang batang isilang ay magiging kahangahangang tagapayo. Ito ang kabuuan ng nakasulat doon, sapagkat ipanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo. Siya ang makapangyarihang Diyos. Ang batang isilang hinulanan ni Isaias, ito ay pinupropesya ni Isaias sa siyang makapangyarihang Diyos, ang God Almighty, ang walang hanggang Ama. Ito na ang sinabi ni Isaias at siya ang prinsipe ng kapayapaan. Lahat ito'y katangian ng Diyos, katangian ni Jesus. Nagpatutuo sa Juan chapter 16, verses 13 to 15. Sa Isaiah chapter 7, verse 14, ito naman nakasaad doon, kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaang maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang Emmanuel dito ay, ang kahulugan dito ay ang Diyos ay mananahan ng kapiling ng mga tao na kanyang nilikha. Sa pamagitan ni Angel Gabriel ito ay nagpadala ang salita ng Diyos ay kanyang pinadala sa Anghel Gabriel kay Birheng Maria sa Bethlehem, Jerusalem. Ang sabi doon, lililiman siya ng banal na Espiritu Santo upang manganak at itatawagin Jesus. Ito ipinanganak na tao dahil ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu at hindi pwedeng ipanganak ng tao ang Espiritu. Kung kaya kailangan magiging tao siya upang maipanganak siya. At ang taong ito ay magiging templo ng Diyos. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsasalita sa pamagitan ng mga propeta. Pinapakinggan ang kanyang mga salita ng mga propeta. Ngunit sa panahon ni Jesus Christ, ang Diyos mismo ang nagsasalita sa sarili niya. Ang sabi ni Jesus, hindi ako nagsasalita sa ganang aking sarili lamang, kundi ang Ama ang nagsasalita para sa akin. Siya ang gumagawa ng kanyang mga gawain na siya nakita niyang ginawa ko. Ako at ang Ama ay isa. Ang Ama ay suma sa akin at ako ay suma sa Ama. Sumayin niyong lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos. Amen at amen.